Magandang umaga po, mga kababayan. Nais kong lang ipunto ito ngayon sa diskusyon. Maiksing diskusyon lang po ito. At naibalita na po na sa nabasa ko sa mga balita, umalis na si Attorney Kapunan bilang abogada ni Atong Ang. Isang itong magandang galaw kay Attorney Kapunan. Hindi sa sinasabi ko kung ano pa man, kundi para sa kanyang reputasyon. Kalahin mo, mag-aabogado pa siya para sa impeachment laban kay Sara Duterte. At ngayon, mag-aabogado pa siya kay Atong. Tama naman sinabi niya, kay Atong palang na kaso ay ubos na siya. Lalo't ang hirap i-depensa kahit sinong abogado hawak dyan. Napakahirap i-depensa yan. Pangatlo ay sa mata ng bayan, talaga guilty na talaga si Atong. Ganun ang nangyari dyan. Ang hirap mag-abogado sa isang tao na sa mata ng bayan ay guilty. Maliban na lamang kung talagang ikaw ay kumbinsido na hindi guilty ang magiging kliyente mo. So kung ganon, ang ginawa ni Attorney Kapunan, sa totoo lang, parang ang dating sa bayan yan ay parang inamin niya na rin na guilty ang kanyang client, kaya iniwan na lang niya. Ganon po yun ang dating. Ang dating din sa mga abogado, kapwa niya abogada. Ganon din po ang dating. Maliban sa mahirap i-defense, parang namin niya naging kanyang client. Hindi lang siya nasasalita. Siyempre bawal naman sa mga abogado na magsalita patungkol sa sikreto nila ng kanyang kliyente. Makukulong pong abogado kapag nagkwento siya kung ano ang sikreto niya at ng kanyang kliyente ay ibubulgar niya. Kaya makakaasa kayo ng mga, kung may krimen kayong ginawa, pag kumuha kayo ng abogado, huwag po kayo magkimi na magsabi ng totoo para siya na bahala dumiskarte kung paano ang iyong magiging depensa na hindi naman nakakakonsensya. At ginawa niya ng batas na binagbabawalan ang abogado na magsalita para naman sa mga kliyente na magsasabi ng totoo. Ngayon, pag-usapan naman natin balikan na natin kung konti, ang partisipasyon muna ni Atty. Kapunan. Ang partisipasyon niya ay siyang gumawa ng reklamo ni Atong Ang na sinampa niya na kaso na parang extortion, grave coercion, laban kay alias Totoy o Julie Dondon Patidungan at ng si alias Brown. Yun ang kinaso niya doon sa Office of the City Prosecutor ng Mandaluyong City. At nag-press con pa nga siya kasama si Atty. Carol, yung babaeng sa kaliwa ni Atong Ang. Tapos kung magsalita pa to si Atty. Kapunan, ay parang alam niya yung mga pangyayari na siya nagsasalita. So, lesson learned talaga sa mga abogado. Huwag po kayo magkwento ng mga facts na dire-diretso as if you know the truth, you know the facts. Kasi unang-una wala kayo sa panahon at sa lugar nang nangyari yung mga inaakusa. The best you can do is your client told you, assures you that he or she is not guilty. At sabihin niya, according to my client, he did not do this, he did not do that. Tapos, aside ka ng mga instances na sinabi rin ng client mo o mga ebidensya ng client mo na magpapatunay na totoo yung kanya sinabi sa iyo, na iyon naman ay iyong ilalabas. Diba? At kung gano'n naman yan, mga ladies and gentlemen, ay sana maiwasan ni Atty. Kapunan yung backlash sa kanyang pagkakatao kasi mataas ang pagkakilala sa kanya ng mamamayan. Pero si Colonel Kapunan, kung hindi ako magkamali. So pagkatapos, yan ay ang problema lang dyan, siyempre isauli niya yung mga pinag-usapan lang ni Atong na mga bayad sa kanya, isauli niya yung iba. Ibawas na lang yung sa tingin niya para sa kanya. On the other hand,
meron din isang abogado na sikat din. Sa panahon naman ni Bong Navarro, siya yung nagpapanalo sa kaso ni Bong Navarro, na si Attorney Malyonga. At nanalo siya. Ngayon, siya naman ngayon ang mag-abogada kay Gretchen Barreto. Isang napakahirap sitwasyon din. Unang-una, ganun din ang guilty rin si Attorney Malyonga, Alma Malyonga. Nilalagay niya yung salita niya sa bunga ni Gretchen Barreto. Nagkwento siya ng kwento na kung ano nangyari. Parang siya may personal na alam. Wala, hindi mo naman personal na alam at Malyonga. You should have deferred to the wisdom that you are just like saying as a spokesman o spokeswoman of your client sa pag in-interview ka patungkol sa client mo. You should have cited what your client said to you, hindi yung ikaw magsasalita kung ano ang totoo, anong hindi totoo. At siyempre, gaya din ng dapat sila ginawa ni Attorney Kapunan ay magsasite ka ng mga ebidensya, hard evidence, na to back up the claim of your client. Hindi yung ikaw na mismo nasasalita na yan ang nangyari. But nevertheless, it may be a painful experience, but for sure, nabawasan ang karangalan na meron kayo ni Attorney Kapunan sa ginagawa ninyo na hindi yung sa pagdepensa, yung the manner that you spoke to the public about your clients. Dapat hindi kayo tumatayo na talagang sulit kayo na magsasabi na hindi guilty inyong client. Kundi just tell the public, ito yung aking client, ito sinabi niya, and my client assured me that she is not guilty. Dapat sana ganun mga binabanggit ninyo, hindi yung nagsasalita kayo na hindi not guilty. Na parang kayo nandun sa lugar ng pangyayari nung nangyari pa. Isa pa, Attorney Malyonga, you can never say na ang inamin mo doon ay business partner lamang si Gretchen Barreto ni Atong Ang. So nakalimutan mo ata, yung pagiging business partner ay nagresulta yan sa tinatawag na fruits of the crime. Kahit ng business partner ka lang at nakibahagi ka sa fruits of the crime, kasi kailangan niya itong pumatay para lamang mamantini ang malaking kita sa sabong. Kasi ayaw naman nananaya na merong dayaan. So para matanggal yung sinasabing dayaan, ay talagang pinaligpit ni Atong Ang yun. Yan ang impresyon ng publiko, Atong. You can never wipe that away from the minds of the public who are watching the unfolding of the incidents and the unfolding of the revelations witnesses, particularly Dondon Patidungan. At may iba pang lumabas na testigo, si Arvin Mangiat na city councilor ng Calamba, na kung saan 2 beses mo pala siya pinambush at iniisang bala ay walang tumama. Ng unang ambush ay 200 bullets, tattad ang kanyang sasakyan. Pangalawang bala ay may 100 bullets, tattad din na sa kanyang sasakyan. Pero ni bubog lamang tumama sa kanya. Kaya po ay mangyari po nito, ang hirap mo talaga depensa nito ni Attorney Alma Malyonga, si Gretchen. Tandaan mo, lahat na nakibahagi sa prutas ng krimen ay para na rin siyang gumawa ng krimen. Kaya para mo na rin inamin, Attorney Malyonga, na may kasalanan si Gretchen Barreto. Yung nga lamang ay business partner lang. So, yan po ang aking masasabi kung ano talaga dapat ang mga abogado. So ngayon, bago ako umalis, nais ko i-remind, July 14 sa ngayon. At bukas po ipapile ko ang kasong kuwaranto laban kay Erwin Tulfo. Ang pagpatanggal sa kanya sa Senado kasi siya ay Amerikano. Hindi ko matim na yung Amerikano na nanloko sa bansa sa Amerika, tumayo na kunwari Amerikano mula noong 1991 hanggang 2021. At siya inisyo ng passport na may pa siya ng birth certificate na kunwari si Eric Sylvester Tulfo ang pangalan niya, na ipinanganak noong December 30, 1965.
At gamit yan, kung pa rin siya, pumasok pa rin siya sa US Army mula 1988. Inamin niya yan sa interview niya kay Sharon Cuneta. At lumaban pa yan sa Iraq War. At kung ikaw nanumpa sa US sa bilang sundalo, nanumpa po kayo sa watawat at konstitusyon ng United States of America. Kaya ang allegiance mo, loyalty, ay nandun sa Amerika. So, paano mo ngayon mahati yung loyalty mo at saka Pilipinas? O, yan ang problema natin. So, magandang umaga po, mga kaibigan. At Mamerto Lawrence, mabuti pa si Tony Capuna nang malaman niya na guilty siya. Ito nga, nag-back out. O, dapat ka mag-back out sila, kabaliktaran ng habang hindi naman ibang sitwasyon yun. Hindi naman sila nag-usap tungkol sa Anyway, yan lang po ang ating mag-usapan ngayon. Kakain muna tayo.